Happy anniversary on your first year of detention. May you spend the rest of your life in jail. Good night. Goodbye. Ay, nako po. Ayan po ang ating mga pag-uusapan sa araw na ito, mga Boss Chief Amo, sir. Kaya po kung kayo ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, pindutin nyo na po yung subscribe button upang sa ganon. Happy anniversary on your first year of detention. May you spend the rest of your life in jail. Good night. Goodbye. Hindi. Yan yung sinabi ni Delima, ni Roque para kay Delima. Pero mukhang pwede ding ipang-greetings niya doon sa mga OFW. Makukulit sobra mga papansin O sige, game muna ho tayo mga kababayan, mga Boss Chief Amo, sir. Mamaya na ho tayo mag-shoutout. Mamaya na tayo Pero mag-shoutout ng mga pangalan ninyo dyan. Hindi ko kayo nakakalimutan. Lagi kayong nasa puso ko. Okay? Mga Boss Chief Amo, sir, wag nyo din pindutin. Wag nyo din kalimutan na pindutin yung like button dyan. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meron tayong 6 na tatalakayin sa umagang ito. Unahin muna natin yung kay Willie Revillame. Unahin muna natin yung kay Kuya Will. Si Kuya Will na ang kanyang plataforma. Wag muna natin pag-usapan yung plataforma, Mark. Bakit lumalabas na naman si Roque? Si Kuya Will muna ang pag-usapan natin, mga kababayan, na ang kanyang plataforma ay wag munang pag-usapan yan, Mark, sabi. Kasi nga, hindi pa nananalo. Asikasuhin muna natin manalo si Kuya Will, no? Pero yung kandidatura ni Kuya Will, pasok sa 12. Pasok ko sa number 12, mga Boss Chief Amo, sir. Naku po. Hindi. Nung pinapanood ko yung kanyang campaign rally, para lang din ako nanonood doon sa TV. Nagpawawawin o yung kung ano man yung palaro ni Kuya Will doon sa kanyang show. Ganun lang din ang nakita natin, mga kababayan. Ganun lang din Sabi ni Kuya Will, mga bossing, itinatanggi niya, never akong tumawid sa alyansa. Tingin ko naman din hindi papayagan at hindi uubra, mga bossing. Kasi doon sa alyansa, mga kababayan, meron ng mga plataforma yun Although lahat po hindi ko gusto, lahat hindi ko gusto. Sorry, mali. Although hindi po lahat gusto ko, mga kababayan, pero lahat po yun may plataforma de gobyerno. Hindi uubra doon yung, saka na natin problemahin yan kapag nanalo na ako. Pero ngayon, kampanya muna. Pagkapanalo muna ang asikasuhin natin. Kasi may linilinaw dito si Kuya Will daw. Nilinaw ng TV host at senatorial candidate na si Kuya Will, ang litratong kumakalat kung saan kasama niya si House Speaker Martin Romualdez. Baka lang naman, 'di ba? Baka lang naman picture lang 'yun. Pero ako naniniwala ako hindi uubra si Kuya Will doon sa alyansa. Uulitin ko mga kababayan, lahat po 'yan merong plataforma de gobyerno. At ikaw, para ikaw ay manalo, kailangan mong kailangan mong mapabilib yung taong bayan doon sa gusto mong ipatupad sa Pilipinas, doon sa gusto mong mangyari sa Pilipinas. Pero kung wala pong plataforma de gobyerno, mga kababayan, napakahirap kung ipanalo niyang laban na yan. Kasi sa plataforma de gobyerno, mga Boss Chief Amo, sir, yun ang pagbabasihan ng taong bayan Ito bang si Kuya Will ay karapat-dapat or baka bigyan lang ako ng jacket nito? Ito bang batas na isusulong ni Kuya Will ayos at mapapaangat ang buhay ng mamamayang Pilipino at yung mga walang trabaho ay magkakaroon ng trabaho. Kaso wala hong pagbabasihan, mga kababayan. Wala pong pagbabasihan dahil nga kada tinatanong si Kuya Will, mga bossing, doon sa mga interview, doon sa kung saan-saan na mga
humaharap siya kila Gretchen Ho. Ibinabalik niya lang din po yung mga katanungan kagaya nung kay ano, kagaya nung kay, Katunying, 'di ba? Ikaw, ano po ang gagawin ninyo sa inyong ano, sa inyong pagka-senador, 'no? Ano po ang maitutulong niyo sa EDSA? Ibinalik din kay Tunying, ikaw ano maitutulong mo sa EDSA? Tapos, ang sagot niya, eh, "Yaan naman, eh, ganyan na, eh, 'no?" Umalis na lang ng maaga. Oh, umalis na lang daw po ng maaga sa bahay para hindi daw ho ma-traffic o ma-late. Mga kababayan, biruin niyo, oh, dito po sa kinaroroonan namin, siguro ang pinakamabilis na nasa trabaho ka na 5 minuto, 'no? Ang pinakamatagal na bago ka dumating sa trabaho na biyahe siguro 45 minutes kasama na late dun, kasama na ang ano dun, rush hour, kasama na yung traffic dun, mga bossing. Sa Pilipinas, kapag isinama mo yung pagligo mo, isinama mo yung pagbiyahe mo, aabot ka kung hindi 2 oras hanggang 3 oras. Preparasyon mo pa lang 'yon, bago ka pa lang makapunta sa trabaho mo, pagod ka na. 'Di ba? 'Yun ang gustong marinig, mga boss chief amo, sir, 'no? 'Yun ang gustong marinig, mga boss chief amo, sir, nung mga kababayan natin. Paano ba masusolusyunan itong mga ganitong problema ng bayan, na 3 oras kailangan, eh, kumbaga 3 oras yung gugugulin namin bago kami makapasok ng trabaho tapos magdu-duty 8 oras, 10 oras siguro 'pag may overtime, 13 oras. Uuwi, siyempre gabi na. Oh, minus na yung traffic diyan. Sabihin mo pa din, 1.5 oras, 14 oras. Ubos ang oras. Pagod, yun yung gustong marinig. Pero kung ang sasabihin ni Kuya Will, mga kababayan, umalis ng maaga. Yun nga yung inirereklamo natin, eh. Puwede ba kaming pumasok ng trabaho, 'no, ng 30 minutos, 1 oras ang pinakamatagal at hindi yung pagod na pagod kami. Kasi ho mga bossing, biruin mo hindi ka pa nagtatrabaho, hindi pa nag-uumpisa yung trabaho mo, hulas ka na, pagod ka na dahil dun sa biyahe. Itinanong ni, Katunying, "Kuya Will, ano ba masasabi mo doon sa ano, doon sa traffic sa EDSA?" Ibinalik lang din, ikaw ano masasabi mo? Eh, di umalis ng maaga na lang. Tayong mga Pilipino saglit lang, paano natin iboboto si Kuya Will, 'no? Kung ganun lang din pala ang sasabihin. Kaya ang importante ho mga kababayan, plataporma de gobyerno kapagka ikaw ay tatakbo, 'no? Kasi unang kukumbinsihin mo diyan yung sarili mo. Oh, unang kukumbinsihin mo yung sarili mo, sandali ba ito bang naiisip ko na para sa gobyerno ng Pilipinas, para sa mamamayang Pilipino, maganda ba ang idudulot? Oo nga, ganito, ganyan. O sige, kailangan ako sa Senado. Kailangan itong batas na iniisip ko ay pumasok. Kaso wala, 'no? Saka na nga lang daw. At least hindi problemado si Kuya Will, mga bossing. Hindi problemado, 'di ba? 'Di 'pag talo, bakit ako mag-iisip? Ang normal ho, bago tumakbo, 'no, meron kang naiisip na gustong ipanukala, gustong isabatas. Hindi normal yung tatakbo ka, walang ano, plataporma de gobyerno. 'Di ho ba? Siguro aral na sa kanila 'yan, oh. Sabi ni Benhur Garcia, hindi na natuto, 'no? Siguro aral na sa kanila 'yan, dapat sabihin nila kung sino ang organizer nila para isama sa kulungan. Pag-uusapan ho natin 'yan mamayang onti, 'no? Sir Emmanuel Ronquillo, salamat po sa inyong super sticker.